what's up mga ka-breeders? Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, click mo na yung notification bell at yung subscribe button para updated ka kung meron tayong mga videong ilalabas. Okay, ang i-share ko sa inyo ay tips at guides kung paano tayo magparami ng sisiw gamit ang ating incubator o yung natural hatching natin. Okay, wag na natin patagalin mga ka-breeders, mag-umpisa na tayo. Meron tayong two types of hatching eggs. Ito yung artificial incubation natin. Ano nga ba yung artificial incubation? Yung artificial incubation natin ay is a process where the chicken eggs are kept in a climate controlled incubator until hatching occurs. Ibig sabihin yan mga ka-breeders, yung artificial incubation natin ay ito yung mga incubator natin. Yung incubator natin, kailangan natin ay maintain yung temperature at yung humidity. Tapos sa incubator din natin, meron tayong dalawang klase ng incubator. Ito yung automatic, ibig sabihin nun hindi na natin kailangan ng mag-turn ng itlog. Then meron din tayong manual. Yung manual incubator natin ay tayo mismo yung magto-turn ng itlog 3 to 5 times a day. Bakit kailangan natin paikutin yung itlog kung nasa manual incubator natin? Para maiwasan natin yung pag-stick o pagdikit ng ating sisiw sa shell ng ating itlog. Para pag pinaikot natin at least 3 times a day, ang kagandahan din nun mga ka-breeders, mapapataas natin yung hatching rate ng ating sisiw. Punta naman tayo sa natural incubation. Ano yung natural incubation natin? Yung natural incubation natin is a chip. Ibig sabihin niyan, makakatipid tayo. A broody hen will do most of the work for you, keeping a stable temperature and turn the eggs regularly, which means that she will save you a lot of time and troubles. Okay, mauna tayo sa advantage ng ating natural incubation. Advantage natin sa natural incubation, una, makakatipid tayo sa ating expenses tulad ng kuryente at yung pagbili natin ng incubator. Kasi meron na tayong hen. Siya na yung magpapapisa ng ating mga itlog. Tapos, yung hen na din natin yung magpapaikot ng ating mga itlog at siya na din yung magme-maintain ng temperature natin sa ating mga itlog. Okay, sa disadvantage naman natin sa ating natural incubation, pag nagpalimlim tayo mga ka-breeders, maximum of 10 eggs lang po yung kayang limliman ng ating hen o yung naglilimlim nating manok. Usually ang mga naglilimlim na manok natin ay yung mga native natin na mga manok. Kung ang tanong nyo naman mga ka-breeders, kung yung heritage breed ba ng ating mga manok ay naglilimlim tulad ng Rhode Island Red, Australorp, Plymouth Bulldog, nasa mga minsan may mga hen din sila naglilimlim. Pero sila ay pero yung mga breed na yon mga ka-breeders, develop on meat type and egg producing chicken. Ibig sabihin nun mga ka-breeders, yung Australorp natin, Rhode Island Red, Plymouth Bulldog at Sussex at mga ibang heritage breed natin ay build sila or develop sila dual purpose. Ibig sabihin, iilan lang sa kanila yung naglilimlim. Kaya kung meron kayong mga heritage breed na naglilimlim, okay yan mga ka-breeders, the best yun. Makakatipid tayo sa ating incubator, pero liliit naman yung liliit o mababawasan yung mga itlog nila na nilalabas. Wag tayo mag-expect na everyday mangingitlog sila if yung hen natin ay naglilimlim. Okay,
Punta naman tayo sa how to incubate using natural incubation. Okay. Paano nga ba tayo magpa-incubate gamit ang yung natural incubation? Tulad ng nabanggit ko kanina mga ka-breeders, natural chicken incubation ang minsan tawag natin sa natural incubation kasi hen yung magpapapisa ng itlog natin. Gaano nga ba kadalas o ilang days bago mapisa ang ating natural incubation o kung gagamit tayo ng hen? The full incubation period for an egg from laying to hatching is 20 to 21 days. During this time, a hen sits on her eggs and maintains a temperature of around 100 degrees Fahrenheit. This temperature is needed to ensure proper embryonic development. Okay. Kung ang tanong nyo ay yung hatching niya is 20 to 21 days, mga ka-breeders, depende yan sa ating breed ng ating manok. Pero pag ang ideal talaga na mapipisa yung mag-i-start na mapisa yung mga sisiw natin ay yan, 20 to 21 days. Okay, punta naman tayo sa how to incubate using artificial incubation. Ito naman mga ka-breeders, bibigay ko sa inyo step by step kung paano tayo mag-incubate ng artificial incubation o gamit yung ating incubator. Okay, yung step 1 natin ay prepare incubator. Ibig sabihin, titingin tayo ng incubator. Sa ating mga group sa FB page, madami yung nagbebenta ng incubator. Okay, tapos kailangan natin determine kung ilan yung capacity natin. Kunwari, yung bibili natin na incubator ay gusto mo ng 100 capacity. Okay, mga ka-breeders, bibigay ko lang yung tips sa inyo. Every capacity ng ating incubator, different price po. Magkakaiba yung price. Kunwari yung 100 capacity natin, iba yung price ng 180 na capacity natin. Minsan yung incubator natin kasama na yung hatcher tsaka yung sitter. Minsan din pwede rin tayo magpagawa ng magkaiba yung hatcher tsaka yung sitter. Tanong nyo ay kung ano ba ang mas maganda, yung magkasama yung hatcher tsaka sitter o magkaiba yung hatcher tsaka yung sitter. Okay, share ko sa inyo. Pero ang ginagamit namin yung ka-breeders ay nasa manual kami. Pagkasama yung... Okay mga ka-breeders, ang share ko sa inyo ay yung ginagamit namin. Nasa manual incubator kami. Ngayon yung incubator namin ay nasa 70 cups lang muna. Kasi yung hen namin na nangitlog ngayon ay 6 hens na Australorp tsaka yung Rhode Island namin. Kasya pa naman sa incubator, pero balak ko mag-increase ng capacity ng incubator. Okay, sasagutin natin kung ano ang mas maganda, kasama yung hatcher o sitter o magkaiba yung hatcher tsaka sitter. Okay, punta tayo sa hatcher tsaka sitter. Ang advantage natin sa hatcher tsaka sitter ang magkasama, makakatipid tayo mga breeders kasi magkaiba yung price din ng hatcher tsaka sitter kung magpapagawa tayo. Usually naman sa mga malalaking capacity ng incubator na magkasama yung hatcher tsaka sitter, nasa baba yung hatcher, nasa taas yung sitter naman natin. Pero sa manual katulad namin, magkasama mga breeders, pag napisa yung itlog, yung doon sa sitter, doon din yung hatcher niya. Ang disadvantage noon pag magkasama yung sitter tsaka yung hatcher, pag napisa yung sisiw, makakaapekto yung bagong pisang sisiw sa pipisa pa lang sisiw. Kasi mga ka-breeders,
napapansin ko kasi pag napisa na yung sisiw tapos medyo malakas-lakas na, nagagalaw yung mga ibang itlog na iikot. Kasi hindi required na paikutin na yung itlog pag nasa hatching rate na sila. Kasi yung sisiw, pag napaikot yung itlog, baka mag-iba yung position ng sisiw natin. Kadalasan hindi sila nakakalabas doon sa nabitak na nilang shell ng itlog. Yun yung experience ko guys sa ating yun yung experience namin sa aming pagpapapisa. Kung doon naman tayo sa pag-usapan naman natin yung magkahiwalay yung sitter tsaka yung hatcher, kung meron tayong malaking budget, yun talaga yung highly recommended, kasi magkaiba yung setting ng temperature at humidity din ng sitter tsaka yung hatcher. Ito yung tatalakayin natin ngayon mga ka-breeders. Kailangan natin i-maintain ang 40 to 50% humidity must be maintained for the first 18 days. 65 to 75% humidity is needed for the final days before hatching. 99.5 high temperature or 38 degrees yung natin. Usually sa setup ng incubator namin ay yung high temp niya ay 38 degrees. Yung low temperature naman niya ay 37 degrees. Ibig sabihin yan mga ka-breeders, pag mataas masyado mainit yung incubator, may tendency na maluluto yung itlog at madadry. Ang disadvantage natin doon, hindi mapipisa yung sisiw. Okay, sa humidity natin, 40 to 50% humidity must be maintained for the first 18 days. Okay, yung sa 18 days natin, kailangan na 1 to 18 days, kailangan natin i-maintain yung 40 to 50% humidity. Pero pagkalampas natin ng 18 days, pupunta tayo sa 19 days, tataasan natin ngayon yung humidity niya ng 65 to 75% humidity is needed for the final days before hatching. Yung incubator pala natin mga ka-breeders, kailangan natin ng ventilation. Kailangan natin ng holes sa ating incubator para sa fresh na hangin din na papasok sa loob ng ating incubator. Okay, ang alam ko yung nasa isip nyo ngayon kung ilang days tayo magkakandling o titingin yung kung fertile egg ba o may nabuo bang sisiw sa ating itlog. Usually mga ka-breeders, sa amin nagkakandling kami sa 7 days to 10 days. May kita mo na yung kung meron siyang lamang sisiw. Pag wala siyang lamang sisiw o hindi fertile egg, clear lang yung itlog. Tapos kung may spot na makikita nyo, tanggalin yun. Hindi pwede na papisa yun. Tapos ulitin natin yung candling natin sa inulit namin yung candling namin ng 17 days. Titignan namin kung tumuloy ba na lumaki yung sisiw. Step 2 natin, find fertile eggs. Okay, kung na-set up na natin yung incubator natin, na-determine na natin yung capacity natin, hanap naman tayo ngayon ng fertile egg na ating papipisa. If you are ready to have a flock of chicken that includes a rooster, the majority of the eggs they lay will be fertile. Ibig sabihin yan mga ka-breeders, kung meron tayong hen na tsaka yung rooster, kadalasan, pero hindi 100% na fertile egg yung lalabas nila. Meron din hindi fertile eggs. Okay, alam ko yung tatanong nyo ngayon, sasagutin natin mga ka-breeders. Kung yung nabibili ba na eggs sa ating mga grocery store ay pwede bang i-incubator? Ang sagot ko niyan mga ka-breeders, para sa akin, pwede nating i-incubator as long kung gusto nyo i-incubator. Kasi wala namang mawawala sa atin kung susubukan nating i-incubator o hindi, para at least may experience tayo kung mapipisa o hindi.
Pero kadalasan sa mga nababasa ko, yung sa ating mga group, meron din nakapagpisa ng mga eggs galing sa ating mga store na binibilihan ng ating mga eggs. Yung mga pang table eggs natin, minsan nakakapisa din sila ng itlog. Pero ang disadvantage natin guys dun, pag nagpapisa tayo galing sa sari-sari store, hindi natin ma-determine kung ano yung breed ng manok natin na napisa. Ibig sabihin, unknown breed siya mga ka-breeders. Kasi sa sari-sari store naman natin nabibili, o di kaya sa mga, maliban kung yung nabili nating itlog ay may pangalan ng breed kung anong itlog yon. Pero kadalasan ang naanoan natin sa mga mall na, o di kaya sa ating mga sari-sari store na nabibili, wala namang nakalagay na breed ng manok, kundi kung tray lang, tsaka yung pangalan ng farm na kung galing yung itlog. Okay, sa step 3 naman natin, incubate. It takes 21 days on average of an egg to hatch once incubation begins. Okay mga ka-breeders, kung na-determine na natin kung na-set up na natin yung incubator, nakakuha na tayo ng fertile eggs. Okay, mag-i-incubate na tayo ngayon. Ilang araw bago mapisa yung itlog sa incubator. Usually, nag-umpisa yan sa 18 to 21 days. Mapipisa na yung itlog natin. Pag namampas yan ng 21 days, sa amin mga ka-breeders, based on experience namin, nagdadagdag ako ng isang araw. Ginagawa kong 22 days. Pero hindi ano yun, as an experiment lang namin kung may papapisa pa sa 22 days. Pero ang kinalabasan, wala mga ka-breeders, wala nang mapipisa sa 22 days natin, hanggang sa 21 days lang natin. Pero kung may mapipisa naman, swerte kayo kung may mapipisa pa sa 22 days o yung malilate na lalabas na sisiw. Dalasan naman kung malilate na lalabas yung sisiw, may tendency na mahina yung sisiw o dry yung sisiw. Okay. Bakit kailangan natin i-maintain yung water ng ating incubator? Yung tubig kasi ay nagbibigay ng humidity sa ating incubator. Water have to be added to the pan occasionally to keep the humidity up to 18 days. Pag lumampas na tayo ng 19 days, dadagdagan natin yung humidity, tataasan natin tulad yung nabanggit kanina. And more water to boost the humidity level. Okay. Sa step 4 natin, hatching. Okay. Meron na tayong incubator, meron tayong fertile eggs, nakapagsalang na tayo, tapos magha-hatch na tayo ngayon. Okay, paano tayo mag-hatch? Mga ka-breeders, yung pag na-reach na natin yung hatching natin ng incubator, nire-recommend ko sa inyo na pag 18 to 21 days, huwag nyong buksan yung incubator nyo kung hindi siya importante na mabubuksan. Kasi pag bukas tayo sa incubator, nakaka-apekto sa paglabas ng ating mga sisiw. Okay, yung hatching natin is, the chicks will eventually pick a small hole in the large end of the eggs. Ibig sabihin yan, lalabas na yung tuka nila, mabibitak. May mapapansin kayo na mapipisa na sila, bibitak konti yung itlog. Isilip yung sisiw, yung tuka niya, and takes the first breath. It is normal this point for the chicks to rest for 6 to 12 hours. Once the chick is free from the egg, let it dry off in the warm and incubator before moving it in a brooder. Okay, pag na-dry na yung sisiw, napisa na siya, ilagay na natin sa brooders. Kadalasan mga ka-breeders, napapansin ko sa iba, pisa pa lang yung sisiw, hindi basa pa lang, tinatanggal na sa incubator, nilalagay na sa brooder. Mahina pa yung sisiw, hindi pa fully recovered. Hindi yun advisable mga ka-breeders. Kailangan muna natin palakasin yung sisiw sa loob ng incubator natin bago natin ilagay sa ating brooder. Okay, ito yung mga tanong sa ating
incubation, sasagutin natin. Bakit nadadry yung sisiw, hindi nakakalabas sa ating eggshell ng ating incubator? Based on experience namin guys, pag na-dry yung sisiw at hindi siya nakalabas sa incubator, ibig sabihin niyan mahina yung sisiw, tsaka mataas masyado yung set ng incubator nyo. Kailangan nyo i-check yung monitor yung set ng incubator natin, kung paiba-iba ba siya. Kailangan natin i-monitor yon kasi nakaka-epekto din sa ating mag-incubate ng itlog. Okay, yung pangalawang tanong natin, nababasa ko din sa group, ilang days ini-store yung itlog o ilang days bago isa lang yung itlog? Okay, kung madami naman kayong mga breeders na nagpapalabas na ng inyong mga itlog, usually makakapagsalang kayo agad. Depende sa capacity ng incubator nyo. Okay, tanongin natin ngayon, based on experience namin mga ka-breeders, i-share ko sa inyo. Nag-try kami ng 3 paraan kung paano natin i-store yung mga itlog natin bago natin isalang sa incubator. Nag-try kami ng 3 paraan at i-share ko sa inyo para mapataas naman yung o mapa-increase pa ninyo yung hatching rate ng inyong incubator. Sa amin guys, una kaming nagsalang, first experiment namin ay una yung fertile egg namin na binili. Okay, naibiyahe siya, then pagkadating pick up na, tapos dress muna yung itlog sa karton. Bale, maintain muna yung temperature ng itlog bago namin sinalang. Okay, nagsalang kami ngayon ng 70 eggs ang sinalang namin. Ang napisa ay nasa 38 eggs, 38 egg lang yung pumisa. Usually ang napisa ay Rhode Island Red, kasi dalawang egg yung kinuha namin, dalawang klase ng egg, Rhode Island Red tsaka yung Orpington. Yung Orpington, said to say mga ka-breeders, out of 30 eggs, 3 lang yung napisa. Rhode Island, almost 95% pisa yung sisiw. Ano yung dahilan nun mga ka-breeders? Ang inisip kong dahilan ay yung kung nabiyahe, yung pagbiyahe ba, naalog yung itlog. Usually hindi ko na inisip yun kasi alam ko hindi naman nakaka-apekto yung pagbiniyahe yung itlog. At least nakapak siya ng maayos. Pagdating naman sa amin, nakapak maayos yung itlog. Bali, ang kinonsider ko na dahilan mga ka-breeders ay yung incubator namin, tsaka yung kung paano yung breeding system ng pinagkuhanan naming itlog, o mahina ba yung semilya ng aming yung Orpington na nakuha namin. Dalawa yung tinitignan kong factors mga ka-breeders, pero ang alam kong dahilan ay yung incubator. Alam nyo kung bakit mga ka-breeders? Overloaded yung incubator namin. Madaming naisalang na itlog, walang space kasi magkasama yung sitter tsaka yung hatching. Yun yung iwasan natin mga ka-breeders, kung magkasama yung sitter tsaka hatching natin. Ibig sabihin na magkasama yung sitter, doon na din mismo na ma-hatch yung itlog. Yun yung iwasan natin mga ka-breeders, wag nating overload yung incubator natin. Okay, pangalawang experience naman namin, nag-store kami ng itlog. Pa-breeders, share ko naman sa inyo yung pangalawang experience namin. Nag-store kami ng itlog more than 1 week. Okay, ang napisa lang ay 50%. Ibig sabihin, konti lang yung napisa na itlog namin. Isa lang yung tinitignan kong factors doon mga ka-breeders. Masyadong mahaba yung storing namin ng itlog.
Kaya bumababa din yung hatching rate ng egg. Pag masyadong mahaba kasi yung storing natin ng itlog habang tumatagal, bumababa yung hatching ng ating itlog. Okay, sa pangatlong experience namin o pangatlong experiment na ginawa, trinay namin ilagay sa chiller yung itlog na nakolekta namin bago namin isalang. Okay, kung maglalagay tayo ng chiller sa ating itlog bago natin isalang sa incubator, kailangan muna nating paglabas sa chiller, idadry muna yung itlog, papalabasin yung moist, kasi pag linabas yung itlog magtutubig, pupunasan natin yon, tapos store natin sa room temperature. Then pag na-dry na siya, bumalik na yung dati niyang temperatura, disinfect natin, tapos salang natin sa incubator. Talaga nire-required nilagay sa chiller yung fertile eggs natin na i-incubate. Very simple lang mga ka-breeders, ang nilalagay lang sa chiller na mga itlog ay yung pang table eggs natin. Okay, ilan nga ba napisa doon sa experiment namin na nilagay sa chiller na itlog? Okay mga ka-breeders, out of 30 eggs, 8 lang yung napisa. Okay, ngayon sana wag na kayong maglagay ng itlog sa chiller. Na-advise ko na hindi advisable yun. Okay, ang last na experience namin ay ito yung pinakamaganda at ina-advise ko sa inyo mga ka-breeders kung mag-i-incubate tayo ng itlog. Okay, in-store namin yung itlog 5 days lang, hindi na umabot ng 1 week. After 5 days, 4 to 5 days, sinalang na namin yung itlog. Okay, alam nyo ang kinalabasan mga ka-breeders, 80 to 90% ang mapipisa doon sa in-store namin. Okay, maganda na ba yung pisa natin, 80 to 90%? Maganda na yun mga ka-breeders. Bawing-bawi na tayo doon. Bawing-bawi na tayo doon mga ka-breeders. Madami na yung mapipisa doon. Okay, yun yung nire-recommend ko sa inyo. Huwag nyong patagalin na i-store yung itlog bago nyo incubator. Napakasimple lang mga ka-breeders. Haba yung storing nyo ng itlog, bababa rin yung hatching rate ng ating mga sisiw. Okay mga ka-breeders, salamat sa panonood ng ating video ngayon at sana may natutunan kayo. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, click mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka kung meron tayong mga video ilalabas. Okay mga ka-breeders, free kayong mag-comment kung meron hindi ako nabanggit sa ating video ngayon, at free din kayong mag-comment kung ano yung tatalakayin nating video at try natin iso-search yun at try natin tatalakayin sa ating next video. Okay mga ka-breeders, happy breeding sa ating lahat.